Sa linya natin, House Secretary General Reginald Velasco. Secgen, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Yes, magandang umaga po sa inyong dalawa. Opo, andyan pa rin pa si Vice Presidente. Sa House of Representatives. Opo. At dito siya natulog. Okay. Saan partikular na lugar dyan? Saan nabalita namin sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Yes, Congressman yes, Pulong? Congressman Pulong. Okay. Doon po siya nag-stay on. Ano oras siya dumating dyan, Secgen? Dumating po dito para dalawin yung chief of staff niya ng mga 7:40. Ng gabi. Kagabi. Opo. Gabi. Nasan ba yung kanyang Chief of Si Staff? Lopez. Oo, si Zuleika Lopez. Nakadetain ho sa aming detention center sa House of Representatives. Doon po siya nagpunta. Nagkita po sila dun sa visitor center kasi po beyond the regular hours na po dahil ang regular hours po ng visit is from 8 a.m. to 5 p.m. Dumating po siya 7:40 na po So, pinabuti na po namin na i-meet niya na lang doon sa visitor center. So nilabas nyo na lang po na detention si Miss Lopez? Opo. Okay. Okay. Paano nag-i-arrangement? Nagpasabi ba na pupunta ang Vice Presidente dyan? Coordinate po ba yan? We received a request. At kami po naman ay pinagbigyan namin. Nauna na po yung security at advance party niya. At sumunod po si BP po ng before 8 nandun na po siya. Ano po ang naging setup, Sec, dyan? Buong magdamag na nandyan sa Batasan Complex ang Vice Presidente? Nung 10 o'clock po, tapos na po yung visit niya kay Atty. Lopez. Napag-isipan niya na pumunta sa office ng kanyang kapatid, si Kong Pulong Duterte. Andun rin ba si Congressman? Wala po yata parang meron lang siya susi. So siya po nagpunta ron kasama yung mga security niya. At doon na po siya natulog magdamag. Hanggang ngayon po na nag-usap tayo, nandun pa sa Batasan Complex ang Vice. Opo, nandun pa rin po. Okay. Hanggang kailan ba makukulong sa detention center ninyo si Atty. Lopez? Si Atty. Lopez po, based on the decision ng Committee on Good Government, i-detain ho siya until Monday. Kasi Monday po will be the next hearing of the Committee on Good Government. So pag pumunta ho siya ron, sumipot siya ron at sinabi niya yung mga katotohanan, ililip na ho yung contempt order. Pwede na ho siya makauwi. Okay. Doon po sa naging pagbisita ni Vice Presidente, yung mga security ng House of Representatives, paano po ang naging pagbabantay sa kanya? Meron naman hong kasama siyang security officer. Wala nang kinailangan special arrangement. Yes, ma'am. Yun nga, nakipag-coordinate lang sila sa amin. So, we provided additional security po doon sa security niya. Tapos sa labas po, yung in charge po doon ang PNP. So, in-alert na rin po namin yung Batasan precinct doon sa may tapat, Opo. At saka yung PNP po sa Quezon City to be on alert, in case merong mga disturbances po na mangyayari. Okay, sige. Sige po, alright. Okay. Kayo, kamusta naman kayo? Nakatulog ba kayo, Secgen? Hindi pa po kasi Kasama din kayo sa mga nagbabantay doon. monitor po namin yung sitwasyon Opo. at sumasagot po kami sa mga medyang katulad nyo na hindi na rin natutulog. Secgen, salamat sa Sir, oras thank mo. you, Mag-ingat ka. Good Thank you. morning po. Morning. By the way, Sige po. magkakaroon ng press conference, Ma'am Ya. Mga alas 12 po, si Chairman ng Good Government, si Kong Joel Chua. Chua. Opo.
Tungkol po saan? dyan Dito pa rin. po- Sa isyong ito. Yan na po sasabihin Mm. kung ano magiging desisyon ng committee kay BP Sara yung pag-stay niya sa loob ng premises ng House of Representatives. O Kasi sige, parang pako-cover natin yan. first time to nangyari, Joel, Oo nga, as kaya far nga, as I oo. can remember, Alright. na biglang may ganitong setup. Anyway, Secgen, thank you. thank you. Salamat Thank you for Thank the you po, advance thank info. you. Oh, Thank you, sir. All right, House Secretary General Reginald Velasco. Oras natin, alas 8:50. Hilingan, walang pinopro.